This portion is brought to you by Univet. Magandang araw po sa mga hog racers dyan na gusto pong matuto ng tamang pamamaraan sa pagpapatakbo ng babuyan at nais pong mapalaki ng maganda ang inyong mga alaga at tuluyang umasenso ang inyong mga negosyo. Ugaliin pong subaybayan pag-level up ang babuyan. Hatid po sa inyo ng U as in Univet at ng P as in Pigrolac. Talagang swak na swak kung pag-level up ang bala. Kaya't eto na po ang unang bahagi, Bantay Baboy Tips, ipamamahagi. Kumusta po mga kapwa hog racers ko? Ronnie po ulit ang inyong lingkod. Kasama ko po si Doc Allen. Tayo po ay seryoso sa ating negosyo. Kaya naman tutubantay tayo sa ating mga alagang baboy. Pero minsan po, hindi natin maiiwasan na mamatayan ng biik. Nakakapanghinayang po, di ba? At kadalasan po pumapatay sa kanila is scouring o diarrhea. Pero Doc, bakit ba ang dalas mangyari ito? At ano ang dapat nating gawin para maiwasan to? Actually, Mang Ronnie, marami talagang dahilan o sanhi kung bakit nagtatay ang ating mga bihik. So, isa na dyan yung kawalan ng gatas ng ating inhin o kaya naman mga mikrobyo. At isa sa mga bakterya na kadalasang nagdudulot ng pagtatay ng ating mga bihik ay yung tinatawag nating E. coli. Dahil sa murang edad ng ating mga bihik, ang kanilang bituka ay wala pang gaanong depensa laban sa mga mapaminsalang mikrobyo. Ang tanging depensa lang nila ay ang antibodies na makukuha nila galing sa colostrum. Kaya naman, Mang Ronnie, para maprotektahan natin ang ating mga biik laban sa mikrobyo, kailangan regular natin silang mapasuso ng gatas at siguraduhin natin makakuha sila ng sapat na colostrum. Pero Doc, ang mga biik ko walang ginawa kundi sumuso sa inahin. Sagana sa gatas ng inahin ng mga yun. Pero ayun, nadali pa rin ang pagtatay. Bakit ganun, Doc? Kasi, Mang Ronnie, may limitasyon din ang depensa na galing sa colostrum at sa gatas. Pag sinamahan pa ito ng stress na galing sa pag-init at paglamig ng panahon, pwede ito makapagpababa ng resistensya ng ating mga biik. Dahil dito, kailangan bantayan ng mabuti ang mga biik. Pagmasdan natin ng mabuti ang itsura nila, kalagayan at kalusugan nila. Dapat lagi tayong handa sa pag-atake ng mga E. coli at ng mga mikrobyo. Doc, ano po ba ang palatandaan na dinapuan ng E. coli ang mga biik ko? Mga Ronnie, pwede natin ito makita ng sintomas na mabilis sa pangangayayat nating mga biik o kaya naman parang dehydrated sila. Madilaw, matubig o malapot ang dumi. Makikitaan din ito ng panunuyo ng katawan at pangangayayat. Pag malamig, ito mapapansin na nagkukumpol sa sulok na parang giniginaw. Tatandaan ko yan, Doc. Mas titindihan ko pa ang pagbabantay ko sa mga biko. Para pag umatake man yung mga pisting E. coli na yan, handa na ako. Titirahin ko sila ng... Doc, ano po ba yung mabisang panlaban sa E. coli, Doc? Ang Aprolite ay isang mabisang gamot laban sa pagtatae ng mga biik na karaniwang sanhi ay E. coli at Salmonella. At kumpara sa ibang brands, mas marami itong benepisyo tulad ng Apramycin, na aktibo sa loob ng gastrointestinal tract, lalo na sa E. coli at Salmonella. Atapulgite, na sumisipsip ng tubig, bakterya at mga toxins sa tiyan ng baboy. Electrolytes para makaiwas sa dehydration o panunuyot. Glucose na nagbibigay ng enerhiya at glycine na tutulong sa absorption ng tubig at electrolytes. Next time, handa na ako sa pesting E. coli na yan. Hindi na ako papayag na magtayo pa mga biko. Level up ang aking pagbabantay with Aprolite. Level up ang depensa sa pagtatae. Level up ang babuyan. This portion was brought to you by Univet. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Pigrolac. Tuloy pa rin po ang pag-level up ng ating babuyan. Ikalawang bahagi naman, mga dagdag kaalaman sa tamang pagpapakain sa mga alagang baboy natin. Halina't ating tangkilikin para sila'y lumaking okay na okay. Tatak Pigrolac all the way! Kumusta mga kapwa racers ko? Ronnie po ulit ang inyong lingkod at kasama ko po si Doc Allen. Tayo po ay todo ang pag-aalaga sa mga baboy natin. At para todo laki sila,
ay dapat todo din ang sustansya na nakukuha nila mula sa pagkabiik. Eh nakukuha naman kanila lahat ang sustansyang laman ng pagkain nila. Paano kung mahina ang tiyan? Paano kung hindi natutunawan? Nagsasayang lang tayo ng sustansya, di po ba? Dok, ano po ba ang pagkain na todo ang sustansya? At paano po tayo makakasiguro na madaling ma-absorb ng biik ang sustansya nito? Early Win Superstart ang ating binibigay sa ating mga biik bilang pre-starter feeds. Pinapakain natin ito from day 36 hanggang 60 days ng kanilang edad. At dahil sa high nutrient density ang produktong ito, kahit kaunti lang ang pakain, ito ang tutugon sa pangangailangang sustansya ng ating mga biik. Early Win Superstart? Dok, yung sustansya ba niyan madaling ma-absorb ng masilang tiyan ng mga biik? Oo naman, Mang Ronnie. Ang Early Win Superstart ay gumagamit ng cooked cereals, kaya madali itong tunawin. Dahan-dahan na din itong nakakatulong sa pag-develop ng gastrointestinal tract ng mga biik. Ayos talaga ang Early Win Superstarch. Sulit dahil madaling ma-absorb. Hindi sayang ang sustansya, hindi sayang ang puhunan. At ang Early Win Superstart din lang ang tanging may probiotic bacterial spores o ang tinatawag natin na ProbioPlus. Ito ang nakakatulong sa pagbalanse ng mga mikrobyo sa tiyan ng biik. Tumutulong din ito upang mapaganda ang pagtunaw at pagsipsip ng mga sustansya para sa mabilis nilang paglaki. Ang galing naman pala ng ProbioPlus na yan. Pinapaigi niya ang digestion ng mga biik. At Early Win Superstart, ang meron lang pala nun. Todo sustansya, todo absorb, todo bilib ako. Tatak pigrulak, all the way tayo. Oras na po para magpaalam, pero iiwan ko po kayo na mas marami ng alam. Kita-kita na lamang po tayo sa susunod na yugto para sa dagdag kaalaman sa Level Up ang Babuyan. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Tigrolac,